Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Salamat dahil mabuti ka sa amin, Panginoon. Isang taon na nagdaan sa aming buhay na kailanman hindi mo kami pinababayaan. Although maraming mga pagsubok ang dumaan sa amin, Panginoon, pero alam namin, O Diyos, na lahat ng bagay nito ay mawawala at kalilimutan namin ito upang makarating kami sa unahan, Panginoon. Dahil kapag hindi namin limutin ang likuran, hindi kami makakarating sa pangoroonan. Panginoon, sa hapong ito, mangusap ka sa bawat isa. Sa kung mayroong mga problema, Panginoon, pang nananatili. Sa kung ano may mga kabigatan pa, Panginoon, na bumabagabag sa aming puso. Panginoon, mangusap ka sa pamamagitan ng mga salita mo ito. Kausapin mo sila, Panginoon. At ituro mo sa iyong lingkod ang nais mo at plano mo, Panginoon, sa hapon ito. Dalangin ko rin ang aming bisita, patuloy kang magpala, patuloy ang biyaya mo sa kanyang buhay, upang maunawaan niya at matuklasan niya, Panginoon, ang higit pang nais mo, Panginoon, sa buhay namin bilang tao. Maraming salamat at itinataas ka namin, Panginoon. Alam ko, Diyos, ang kaaway patuloy na nagmamasid. Gusto kaming lapain. Subalit kami po'y naniniwalang lahat ng bagay, pinasuko mo na sa iyong paanan. Salamat po, Ama, at sa hapong ito, makikinig po kami ng mensahe. Nawa ang puso namin ay bukas para sa mensahe ito. Salamat po, salamat po. Itago mo ang iyong lingkod sa likuran upang ikaw magkilala, Panginoon, sa unahan. Salamat po, we love you so much, O God, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakakaupo na po tayo. So, ang mensahe po natin, mga kapatid, refocus our focus. 2014, nakafocus po tayo sa gawain ng Panginoon. Pero kulang pa po yun. Gusto pa ng Panginoon na i-focus pa natin. Ano yung nagawa mo na, dagdagan mo pa. Para hindi kumulang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Sa taong ito, sa pagpapasimula natin, 2015, isang pagpapasimula, mga kapatid ko, na isang bagong taon. Another year na naman ang ating tatahakin. But ina-assure ko sa bawat isa, kapag ang mensahe ito atin pong bigyan lang ng pansin, meron pong mga magagandang bagay na mangyayari po sa atin sa darating na taon, o sa taong ito, mga kapatid. Hallelujah. Dahil may mga ninanais o kapahayagan ng Panginoon para lubos nating maunawaan kung ano ang nais niya, mga kapatid, na i-accomplish natin sa taong ito. Kasi every year, mga kapatid, ay panahon ng ating Panginoon. Bawat pag-inog ng taon ay siya ang may akda nito, mga kapatid. Kaya, ang importante lang, huwag daw nating i-allow sa ating buhay yung magiging failures po natin. Yung mga failures sa ating buhay, mga kapatid. Kasi, pagka ina-allow po natin ito, pahintulutan natin ito makapasok sa ating buhay. At mag-isip tayo ng mga negatibong bagay sa ating buhay. Yun po yung maging dahilan para dumilim yung ating pong future. Yung vision po natin as a Christian. Tandaan po natin, bawat isa sa atin, meron po tayong goal. Meron po tayong gustong mapangyari sa buhay natin. Bawat isa sa atin, gusto natin, Lord, sana ngayong taon na to, maging maalagwa na ang buhay ko, maging masaya na. Hallelujah. In terms of finances, spiritual breakthrough na, Lord, dapat. Mangyayari ang bagay niya, mga kapatid. So be it. Bakit hiningi mo yan? Ask and it shall be given unto you. Lord, gusto mong gumaling, so be it. Gagaling ka. Nasa iyo. Lord, gusto mong pagpalain mo ako. So, hindi, pagpapalain ka ng Panginoon, mga kapatid. Nasa iyo ba? Kasi, ikaw yung may hawak ng buhay mo. Lahat ng bagay, binigay na sa iyo ng Diyos. Alam mo ba yun? Binigay na sa atin ng Diyos natin.
Wala ka nang pwedeng reklamo, wala ka nang pwedeng hanapin pa kasi lahat ng bagay, malalaman nyo mga kapatid, yung sinasabi ko sa kalagitnaan ng mensahe ito kung bakit sinabi ko, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga lang, huwag nating i-allow mga kapatid ko, hallelujah, mga failures, nakaraan man ito sa ating buhay, o mangyayari man sa ating ngayon, sa buhay na ito, huwag natin pa itulutan kasi, ang alapaap na makikita natin napakaliwanag mga kapatid. Pagka ito ay dumili mga kapatid ko, sigurado bubuhos ang ulan. Ibig sabihin ng ulan, pagluha mga kapatid. At ang luha, hallelujah, symbolize mga kapatid ko, hallelujah, sometimes ang failures po natin. Dalawang klase po ang luha. Ang luha ng kaligayahan, there's of joy, and then there's of sorrow. So yun, ang mahalaga lang, maunawaan natin mga kapatid, hallelujah, yung sinasabi ni Apostle Pablo, brethren, I count myself to have apprehended. Hindi ko sinabing naabot ko na. Hindi ko pa naabot. Ngayon, kung hindi mo pa naabot anumang bagay, sabi ni Paul, ang isang bagay, hindi ko pwedeng kalimutan, ang magiging pasulong. Ang magpapatuloy. Yun yung hindi ko kakalimutan sa aking buhay, sabi ni Paul. This one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching for those things which are before. Kasi pagka maging failure ka dahil hindi mo naabot, hindi mo na-achieve, hallelujah, nilalayon mo sa buhay mo, at doon ka mabibigo, mga kapatid ko, hindi mo mararating, mga kapatid ko, mga best blessings pa sa buhay mo na pwedeng gawin ng Diyos dahil nga huminto ka. Yun yung isang bagay. Kaya nga sabi niya, forgetting those things which are behind, I press toward the mark. Yun yung sinabi ni Paul. Tinitingnan ko talaga, hallelujah, yung isang bagay, yung bagay na yun, yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Yun yung bagay, mga kapatid, na hindi pwedeng kalimutan ni Apostol Pablo nung siya ay naglilingkod din sa Panginoon na katulad natin. Everybody say amen. Hallelujah. So lahat pa lang yan, mga kapatid ko, mangyayari sa ating buhay. But still, mga kapatid, ang ating pong pag-asa, ang ating hope ay nasa Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Siyang pag-asa ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Hindi ka pwedeng umasa sa tao. Hindi ka pwedeng umasa sa iyong karunungan. Hindi ka pwedeng umasa sa yaman mo. Hindi ka pwedeng umasa sa kagalingan mo. Ang pag-asa mo nasa Panginoong Jesucristo. Without Jesus Christ, you are nothing. It is high. Yan po yung laging sinasabi ng Panginoon. So you have to refocus your focus. Kailangan lang yan, mga kapatid. If you want to be blessed by God, then focus your life to Jesus. Yan yung importante. Gusto natin ng pagpapala. Gusto natin, mga kapatid ko, ang buhay natin masaya. Wala pong nagsasabing maging malungkot ako. Wala pong nagsasabing, mga kapatid ko, na magiging mahirap ang buhay ko. Lahat gusto ng pagpapala. Pero paano daw tayo i-bless ng Panginoon kung hindi tayo nakafocus sa Kanya? Dahil ang nais ng Panginoon, yung isang malalim na relasyon sa Kanya. Habang lumalalim ang relasyon mo sa Kanya, ano ang nais mo? Ibibigay ng Panginoon. Bakit? Maganda ang relasyon ninyo sa Diyos. Amen. Everybody say amen. Yun yung importante, mga kapatid. Hallelujah. Yung sinabi ni Apostle Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 and verse 5, and the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Hindi na yun, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo ang nagdidire sa ating mga puso, mga kapatid, na maramdaman natin yung tunay na pag-ibig ng Diyos habang naghihintay daw tayong matiisip sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Ang ultimate goal ng Kristiyano, hallelujah, ay eternal life. Ang ultimate goal ng Kristiyano ay isang buhay na walang hanggan. Hinihintay natin yung buhay na walang hanggan kaya lahat tayo nagtitiis. Ano man ang maranasan natin this year, ang mahalaga na nagtiis tayo, matiisin tayo, na hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng bagay na nasa iyo ngayon dito sa lupa, temporaryo lang yan, lahat yan mawawala. Pero huwag mong malain ay yung eternal life. Sa araw, babalik ka rin. Wala pong mananatili dito sa mundo. Ayaw ko po magtagal dito. Ayaw ko po umabot ng 2,000 years dito. Baka may bigote ng ilong ko. Wala pong gusto ng ganyan. Gusto niyo ba, mga kapatid? 2,000 years, nakahiga ka. Hindi ka na makalakad. Susubuan ka na lang.
Paliliguan ka na. Ayaw mo nang gano'n. Amen. Kaya ang goal ko ngayon is the eternal life. What is your goal in life? Ano ang goal mo ngayon sa buhay? Pastor! Gusto kong magpayaman. Sige, magpayaman ka. Sorry. Pero huwag mong kalimutan si Lord. Amen. Dalahan mo at siya na prophet of command in the whole world and lost his own soul. Makamtan man ng tao ang buong yaman, kung mapapahiwalay man ang iyong kaluluwa sa Panginoon, wala rin kabuluhan. Wala pa kinabang mga kapatid. Amen? Kakainin lang ba yung yaman ng tanga? Tanga. Kasi tanga yun eh. Kaya kakainin ng tanga, yung yaman, walang silbi yun. Hello? Everybody say, praise the Lord. Ang importante mga kapatid ko, sa statement ni Apostle Pablo rito mga kapatid, na gusto niyang mapangyari, hallelujah, kung ang Panginoon ang siya nagdidire sa ating mga puso para mahalin natin ang Diyos. Gusto ng Apostle Pablo na magkaroon talaga tayo ng isang malalim na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung gusto niya mga kapatid. Amen? Isang malalim na relasyon. Kasi kakaiba talaga mga kapatid. Pagka meron tayong malalim na relasyon sa Diyos. Yes, amen. Yung katotohanan. Pag meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon mga kapatid, sa totoo lang lahat ng bagay mga kapatid ko, ang mahirap nagiging walang imposible. Walang mahirap daw sa Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang malungkot pwede maging masaya pagka meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Amen. Ang masaya pwede pang maging masaya. Hallelujah. Dahil meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon. Yun yung importante isabi ni Apostle Pablo mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Kaya nga ang prayer niya sa Thessalonian Church, mag-refocus kayo. Nakita niya ang Thessalonian Church, mga kapatid, nakafocus, pero kulang pa. Kaya gusto niya mag-refocus pa, mga kapatid, na mamuhay pa ng patuloy sa Panginoong Kristo. Yung anong nagagawa niya, hallelujah, gagawin pa niya, dadagdagan pa niya ngayon, tutublihin pa niya ngayon, hallelujah. Ngayong taon na ito, kung gagawin mo yan sa buhay mo, maniwala ka, mga kapatid, a bountiful of blessing pang ibibigay ng Diyos sa iyo bilang church niya, mga kapatid, hallelujah. Why? Yan yung plano ng Diyos. Yan yung nais ng Panginoon sa bawat tao. Hallelujah. Napakatindi ng pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, sa tao. Amen. Yan totoo. Kaya nga gusto ng Diyos, mga kapatid, focus ka lang sa Kanya. Sagot ka ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng bagay. Kaya nga ito, ang laki pagpapasalamat natin sa Panginoon. Tama naman talaga. Sa dinami-dami, mga kapatid ko, ng balang dadapo, batong pa sa ulo ng mga bata. Diba? Yung tala na ulit-ulit. May bata na naman tinamaan doon, mga kapatid. Ayaw ko lang kung mula kasi nung kauno hanggang noon, hindi na ako nakapanood ng balita eh. Ang mabuting balita yung pinapanood ko palagi. Hallelujah. Dami, may tinamaan mga kapatid. May sa paa. Mayroon lang doon nakatayo mga kapatid. Tinamaan. Ay ko, saan galing yung mga bala na yun? Diba? Kahit anong sabi ng gobyerno, bawal ang paputok. Ang problema nga, yung baril mga kapatid, nilagyan ng tape, meron namang isang baril. Wala rin eh. Kahit palalagyan mo, sungan mo pa yung mga kapatid ng magnet o bakal, hallelujah. Ang tao, matigas ang ulo, gagawa pa rin ang paraan. Tinanggal yung armal, may sumpak naman. Ay, wala pa rin. Sumasabog pa rin. Diba? Kulang lang talaga sa disiplina at pagkilala sa Diyos. Yun lang talaga ang kulang mga kapatid. Kaya nga people perish for lack of knowledge. Yun yung nangyayari mga kapatid sa buhay ng mga tao. Kaya nga mga kapatid sa atin as a Church of God, blessed tayo. Mapalad tayo mga kapatid. Hallelujah. Kasi nga mga kapatid ko, ang kasiyahan natin mga kapatid ko ay nasa Panginoon. Ang kasiyahan natin at pagpupuri natin ay nasa ating Diyos sa buhay. Wala tayong pwede ikakalungkot mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang kasiyahan natin nasa Diyos. Wala ka mang paputok. Wala ka mang handang maganda. Wala ka mga kapatid ko, hinanda siguro New Year. Hallelujah. Sabi ko nga sa kanila sa Bulacan, kasi niyayaya nila ako, Pastor, halika, doon tayo sa bahay, magpaumaga. Alam nyo na. Hallelujah. Pag December 31, pagkatapos ang putukan, tulog na ako. O kayo, ang tanghali yung gumising ako, alas 5 alas 5:30, gumising na ako. Bakit ako magpupuyat? Wala namang connection sa akin yung December 31 na yan. Basta pagkatapos ng praise and worship, tapos na ng service mga kapatid, tapos sa putukan, uminom ng kape, tulog. Sarap matulog na ng kainom ng kape.